Hi guys! So yun, tuturuan ko kayo. Easy way, okay? Easy way para ma-solve yung matrix trust analysis, okay? So ito, meron akong Excel file dito na gawa ko. Actually, same na same siya ng format nung binigay sa atin ni sir. And ang kinagandahan kasi dito kung bakit ginawa ko siyang same is madali lang siya. Okay, ang i-edit mo lang talaga is dito sa joint info, DOF restraint info, tsaka sa member information. Okay, tapos matik na yan. Meron ka ng stiffness, partition, and solution. And meron pa tayong displacement graph. Okay? Ang kinaibahan lang, yung displacement graph, tayo talaga ang gagawa. Okay? So, start na tayo. Ito, nakita ko kasi karamihan ang ginawa is mano-mano. So, ginawa ko tong video na to para ituro sa inyo yung easy way, which is yung sa paggamit ng function na index, match, if error, tsaka yung filter function. Okay? So, simula tayo dito. Okay? Alam nyo naman na yan. I-fill up nyo si joint information, si DOF restraint information, 0 pag free, 1 pag hindi, restrained, ibig sabihin. Okay? So, ngayon, punta tayo dito. Dito na tayo sa part na sure ako marami sa inyo nagmano-mano dito. Okay? So, dito tayo sa part, sa XB joint and YB joint. Ito, ang ginamit lang talaga natin is index and match function. Madali lang siya. Legit. Okay? So, pag nakagawa na kayo ng ganito nyo, so, member info, member 1 to 13, kasi 13 members, ilalagay nyo lang yung beginning joint and end joint. Okay? So, after nyan, ilagay nyo na yung value ng E. Okay? Value ng E is 200,000. Okay? So, for simplicity purposes, ginawa ko na lang na ang values ng 1 to 6 na member is 4K, tapos yung 7, 8, 9 is 6K, tapos the rest is 3,000. So, gamit ko pala dito ng example yung exam natin. Okay? So, alam nyo naman na meron tayong assigned joints 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tapos yung members. Okay? So, tuturo ko lang sa inyo yung pinaka easy way para hindi magmano-mano na hahanapin nyo pa sa matrix isa-isa. Okay? Madali lang to. Copy-paste tapos konting ano lang. Okay? So, dito tayo sa XB joint. Ano ibig sabihin nito? Saan nanggaling? Bakit may XB joint, YB joint? Hahanapin mo lang dito yung X and Y ng beginning joint. Ano ba yung beginning joint natin? Okay, beginning joint natin is ito, si 2. Tapos, hahanapin natin yung X tsaka Y. Tapos, yung X and Y ng E joint or yung N joint, which is si 4. So, start tayo. Dito ko na lang ilalagay. Maglagay kayo, recommended ko, maglagay kayo ng X and Y dito. Kasi magagamit yan sa index match. Okay? So, equals index. Ibig sabihin ng index, makikita nyo yung array. Ano yung array na reference natin? Punta kayo sa pinakaunahan. Ano yung joint information? Dito natin nilagay ito. Okay. Yan yung parang coordinates. Okay. So, isa-set natin na ang global line natin dito is ito si Y, tapos ito si X-axis. Okay. Kaya yan yung reference array natin. After nyan, pindutin nyo dito, comma. Okay, nanghihingi siya ng row number. Ibig sabihin, dito na papasok si match function. So, match, tapos, open parenthesis. Ano yung lookup value? Balik tayo dito. Ano ba yung hinahanap nating joint? Okay, di ba si number 2? Okay. Siguro hindi man lahat S3, pero ako kasi ginaya ko mismo yung Kaiser, kaya S3 to. Then comma, lookup array. Saan nahanapin si joint number 2? Balik tayo dun sa reference array natin. So, asan ba? Dito ba? Sa row na to? Or dito sa column na to? So, syempre yung number 2 na joint, hahanapin sa column na to. Okay? After nyan, comma, tapos 0. Bakit 0? Ibig sabihin, exact match. Para walang error. Okay? Then, close parenthesis. Then, after nun, comma uli. Another match. Okay, match. Then,
Ano yung lookup value naman natin? Dito papasok bakit importante to. Yung x and y sa taas, okay? Pindutin nyo yan, then, comma. Asa na yung, naghahanap siya, ano yung lookup array natin? Dito na papasok to. Si x and y. Okay? I-drag nyo lang yan. Okay? Then, comma, 0 for exact match. Then, close parenthesis, tas siya isa pa. Okay, ito na yung magic pre. Press enter. 8,000. Kita nyo yan? 8,000. Okay, check natin. Ano yung beginning joint? 2, diba? So, pag check natin yung image, ito yung joint 2. So, ano yung coordinates niya? 8,000, 0. O, diba? Nakakabaliw, diba? So, ngayon naman, dito sa YB joint, okay, ang gagawin naman natin, same lang. Pero sige, eto muna. Another thing, highlight nyo to, press F4. Dahil hindi gagalaw yan. F4, si index, F4 natin. Si S3, hindi gagalaw yan. Bakit? Dahil pag dinrag down mo yan, bababa din yan pababa. Okay, wag mong i-F4 si S3. Or kung ano man yung cell na naka-highlight sa inyo sa joint. Wag nyong F4. Okay, wag lalagyan ng $sign. Etong si A2 to A10, di yan magbabago, F4. Si AA1, eto, nagbabago ba yan? Hindi rin siya nagbabago, okay? Kaya highlight F4, then eto rin, kasi array yan, F4. Okay, equals, same pa din, okay? So, pag din-drag down ko to, dapat same ng value na makukuha dito sa taas, okay? So, pag binaba ko, ilan yan? 13. 1, 2, 3, 4. Sige, baba na lang natin hanggang sa kung saan. Okay. 8,000, 6,000, 0, 8,000, 6,000. Tama siya. I-check nyo na lang siya manually. Okay? I-pause nyo na lang. Tama siya. Okay? So, easy way lang yan. And itong si index match, gamit na gamit din siya sa ating stiffness. I-check nyo na lang yung part 2. Okay? So, dito sa YB joint, XE joint, dito naman tayo sa Y. Okay? Equals index. Actually, pwedeng para hindi na kayo mahirapan mag-type uli. Copy nyo na lang to. Copy natin. Tapos, escape. Punta kayo dito. Control V. Oh, paano yan? Anong papalitan natin, pre? Ito lang, pre. Ito. Imbis na X, pipindutin mo si Y. Balik ka dito sa format mo, match S3. Actually, itong si S3, hindi naman na tayo sa beginning joint eh. Actually, oo, nasa beginning joint pa rin tayo pala. Sorry, my fault. Okay? So, ang papalitan mo lang talaga is si Y. Okay? So, ano ba to? Yung kanina naka-highlight si AA1. Ngayon, AB na. Palitan natin to, gawin nating AB. Okay. Enter. 0, 0. Diba? Magic pre. Basic lang. Drag down. Walang kahirap-hirap, man. Oh, saktong-sakto. 0, 0, 6,000, 4. Okay? Tapos, ganun din ang gawin mo sa XE joint. Palitan mo lang yung mga cell. Okay? Ganun lang siya kasimple. Okay? Ngayon, punta na tayo sa delta X. Okay, punta na tayo sa delta X tsaka delta Y. Okay, ano ba tong delta X, delta Y na to? So, basically, minus mo lang yung X ending joint sa X beginning joint, kaya siya delta X. Si delta Y, minus mo yung Y ending joint sa Y beginning joint, kaya, ayan. So, tapos, drag down mo lang, dahil pababa din naman lahat ng cell, makukuha mo to. Anong purpose niyan? Importante yan. Saan? Sa pagkuha ng theta. Angle ng member. Okay? So, pagka ang ginawa ko kasi dito, ang ginagawa ko lang, lalagyan ko ng tangent, or yung TOA, tangent equals opposite over adjacent. Pagka slanted si member. Okay, doon ko siya ginagawa. Pero pag hindi, balik tayo sa image. Ang slanted lang naman is si member, 13, 12, 11, 10. Tapos si 9, 8, tsaka 7, 90 na yan. Bakit 90? Kasi ang arrow niya is pataas. Okay, 90. 90 degrees yan, positive.
Etong other, the rest, 0. Okay? So, balik tayo dito. So, member dito, 0, 0, 0, positive 90, positive, positive. Paano naging negative to? Men. Balik tayo dito. Equals A tangent. Ano yung A tangent? Arctangent. Okay? Kasi ang kinukuha natin dito is theta. Balik na lang tayo sa statics. Okay? Arctangent ng AF12. Ano si AF12? Ito, negative 6,000 over 10,000. Bakit? 6,000 over 8,000 pala. Sorry. Negative 6,000 over 8,000. Bakit? Balik tayo dito. 6,000 in millimeters si opposite. 8 meters si adjacent. Makukuha mo ito. Okay? Pero dito tayo pumunta. Since nakabaliktad siya, negative yan. Okay? Negative. Dahil pagka paganyan siya, ito yung theta mo. Pwede rin naman gawin yung baliktad. I think around 53. Pero for hindi na kayo malito. Ito yung purpose niya. 6,000 negative. Kaya ima-minus nyo yung end joint sa beginning joint in X and Y axis. Kaya magkakaroon siya ng negative 36, negative, tsaka positive 36 and 36. So, sa part 2, ituturo ko sa inyo stiffness. Dito na tayo, pre. Okay. So, sa part 2, yun lang guys. Thank you.